at sadyang may kapwang sariling dapat kainan ng pagsisilbi at mamangha. Ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. bawat Galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Yesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matubid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Kasamahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Mga kapatid, marunong po ba tayong makinig? Sigurado ko, marami sa inyo ang kaagad-agad sasagot ng oo. Kasi nga, nakakadinig tayo. Katulad ngayon, nagsasalita ako. Sasabihin niyong naririnig niyo ako sapagkat gumagana ang mga tainga ninyo. Pero baka po hindi po natin masyadong napansin. Ang tanong ko po ay, marunong po ba tayong makinig? Hindi po may kakayanan po ba tayong makarinig? Because true listening is also an art. Kailangan ding pag-aralan, kailangan ding pagsanayan, kailangan din po dito ng sakripisyo. In as much as hindi, porke nakakadinig tayo, ay automatic marunong na tayo na makinig sa Diyos at sa ating kapwa-tao. May nagsabi nga po ng ganito, true listening requires attention over talent, spirit over ego, others over self. Sa makatuwid, hindi ito madali. Because true listening requires more than being silent. It requires truly being present. Pero kapag napagsanayan na natin, we will realize, like St. Joseph, that it's all worth it. Isa po kasi sa St. Joseph sa modelo ng tunay na pakikinig. Obviously, alam naman natin na sa Bible walang naitala na kahit isang salitang nasabi niya. Hindi dahil pipis siya, kundi dahil sa inspirasyon ng Espiritu Santo sa mga nagsulat ng Biblia. Naniniwala ako na gusto ng Diyos sa kanyang dakilang layunin na mas makilala natin si St. Joseph, higit pa sa kanyang pagsasalita sa pakikinig niya. Not in his eloquence, in his speaking, but in his eloquence, in listening. Sapagkat dahil sa pakikinig niya, tumanggap siya ng napakalaking grasya. At dahil sa pakikinig niya, tumanggap din ng malaking grasya ang iba dahil sa kanya. Una, siya ang tumayong ama ni Kristo. O hindi ba? Napakalaking grasya nito. Pasensya na po kayo sa kababawan ko, pero dati talaga, nangarap ako na maging
Kahit waterboy or towel boy, Michael Jordan. Kahit walang sweldo. Bakit? Si Michael Jordan yun eh. Privilege na malaki na makasama yun at mapaglingko rin. O taas-taasan natin ng konti. Pinangarap ko rin, lalong-lalo na, mga seminarista, na maging driver or alalay. Hindi sekretary driver. Alalay, pwede na. Bishop Kakani, Bishop Sok, Cardinal Tagle. Ito. Kasi, believe naman tayo sa wisdom nila, di ba? Tsaka, Bishop Sok, Bishop Akane, Cardinal Tagle, di ba? Napakalaking privilege na sila yung mapaglingkuran at makasama. Ganon katindi at wala lang mas titindi sa privilege, sa blessing na tinanggap ni San Jose. Ang maging ama, ang ama naggagabay, magpapakain, tutulong, magtuturo, makakasama ng magkakatawang taong anak ng Diyos. And that's all because is willing to listen to God. Hindi lamang po sa pagkakataong ito, Hindi. Sapagkat sabi nga po natin, ang pakikinig ay isang art na dapat ay pagsanayan, na dapat ay matutunan. Ito isang proseso. Matagal lang, laging nakikinig si Jose sa Diyos. Kaya nga ang sabi sa Ebanghelyo, siya ay taong matuwid, and a righteous man listens to God. No wonder kahit nasa panaginip lamang nangusap ang Diyos sa kanya, maliwanag na agad sa kanya sapagkat sanay siya na pinakikinggan ang tinig ng Ama. O di ba yun ang sabi ni Jesus? My sheep know my voice. My sheep listen to my voice. Nakikilala ng aking mga tupa ang tinig ko. Sinusunod nila ito. Besides, hindi cluttered ang isip ni San Jose sa maraming ibang mga bagay. In as much as ang iniisip lang talaga niyang pilit, ni hindi ang gusto niya o mga distractions ng mundo sa kanya, kundi kung ano lamang ang kalooban ng Diyos para sa kanya. That is the reason kung bakit hindi naging mahirap para kay Jose ang makinig at sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil matagal na nga po niyang ginagawa ito at ito nga po ang nagbigay ng napakalaking biyaya para sa kanya. This led me to think, ilan na nga kayang malalaking mga biyaya ang pinalampas ko sa buhay ko dahil hindi talaga ako nakinig sa Diyos sa pananalangin ko. At ilan na nga kayang mga kasalanan, lalong-lalo na mga seryoso, ang dapat sana'y naiwasan ko kung totoong pinakikinggan ko lang ang Diyos sa pananalangin ko. Sabi nga po ni Mother Teresa, in the silence of our heart, God speaks. Sa katahimikan ng ating puso, nangungusap ang Diyos. Kaya nga dagdag pa rin niya, silence or listening is the beginning of prayer. Yung tunay na pananalangin kung saan ang Diyos ay mangungusap talaga sa atin upang maiwasan ang mga kasalanan dapat ay iwasan natin at upang makamit ang mga biyaya na dapat ay maranasan natin. Ang ikalawang naidulot ng pakikinig ni Jose sa Diyos ay ang malaki pa rin grasya para naman sa iba, lalong-lalo na para kay Maria. Hindi man po naitala sa Biblia, sigurado kung nagkaroon pa rin ng pag-uusap si Jose at Maria tungkol nga po sa biglaang pagdadalang tao ng mahal na ina. Pero kung bakit hindi ito naitala sa Biblia, sigurado kong isa sa malaking dahilan ay yung naging pag-uusap nila, hindi ito more on salitaan. Kung ano yung gusto ng isa't isa, kung ano yung saloobin ng isa't isa, kung ano yung takot ng isa't isa. It's more about listening, pakikinig sa isa't isa. Besides, ang mas tunay na pakikinig ay yung mapakinggan natin. Kahit yung mga hindi sinasabi ng taong mahalaga sa atin. Yun ang nangyari sa dalawa. Yun ang pinairal ng dalawa, lalong-lalo na sa topic natin ngayon, si San Jose. Nakatulog nga po siya nang iniisip kung anong mas mainam na gawin. Hindi para sa sarili na, kundi lalong-lalo na para kay Maria. Iniisip niya ang kapakanan ni Maria. Proof of true listening. Di ba? Hanggang sa makatulog na nga siya. At ang Diyos na ang siyang nagpaliwanag sa kanya. That gave Mary a great blessing. Bukod pa sa pagdadalang tao niya siyempre sa anak niya. Sapagkat siguradong walang ibang pinakaninanais nung una si Maria na makakaintindi sa kanya,
kundi San Jose na kanyang asawa. Naisip ko nga po dahil dito, kaugnay pa rin ang confession ko sa inyo kanina, kung ilan na rin kayang mga magagandang biyaya ang pinalampas ko para sa iba. Kung talagang nakinig lang ako sa kanila. Ang naisip ko po ay, pag nagpapakumpisal ako, madalas po kasi ang tendency ko, ini-interrupt ko yung taong nagsasalita, lalo na kapag medyo mahaba na yung sinasabi niya at nalalayo na dun sa kasalanan kinukumpisal niya. Ang gusto ko po kasi talaga, mas marami kong maipakumpisal. Lalong-lalo na yung galing pa sa iba't ibang lugar. But then, nang nagre-reflect ako tungkol sa punto ng Ebanghelyo, isip ko, baka mas marami pa sanang grasya yung naramdaman at natanggap nila bukod sa kapatawaran ng kasalanan nila kung mas pinakinggan ko lamang sila. Ang kasalanan naman kasi ay hindi basta ginawa lang. May pinagmulan yan, may rason yan. At ninanais din naman ng tao, bagamat humihingi siya ng kapatawaran para sa kanyang nagawang kasalanan, na may makakaintindi sa kanyang pinagdaraanan. Kung bakit niya nagawa ito, kung bakit niya naisip ito, kung bakit siya nalagay sa sitwasyong ito. So humihingi po ako ng tawad sa inyo, and I promise na mula ngayon, mas maglalaan ako ng oras sa pakikinig. Sa mga hindi aabot na mangumpisal, dahil oras na, pwede naman kayo mag-approach sa akin kung kailangan talaga after ng misa, or bumalik na lang po kayo sa Mother Time dahil regular naman po ang pagpapakumpisal natin dito. Okay ha? Ito ay upang mas mapakinggan ko po kayo at upang mas maging channel ako ng magagandang grasya ng Diyos para sa inyo. Mga kapatid, tandaan natin ha, listening is an act of love. Ang tunay na pakikinig sa Diyos at sa ating kapwa ay tanda ng pagmamahal. Sapagkat ang pagmamahal ay nagsasakripisyo. Ang tunay na pakikinig ay nangangailangan ng sakripisyo. Kailangan natin ditong maglaan ng oras, ng atensyon, ng panahon, ng pasensya. Kailangan i-block out natin ang ating sarili dito sa outside and inside distractions. Kaya nga ito'y pagpapakita rin sa Diyos sa ating kapwa na mahalaga ka sa akin. May bilang ka sa akin. Importante ka para sa akin. Surely, this will give us blessing. And surely, others will also be blessed because of our patience in listening. Huwag po sana natin itong ipagkait sa atin at sa kapwa natin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Alam Diyos. kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat anak niya ang ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kung tunay na makapakinig sa iyo upang malaman ko ang mga dapat kong gawin sa buhay ko. Dapat ngayon natututo na ako nang hindi ko pakikinig sa iyo ay napakarami ng hindi magandang nangyari sa buhay ko. Dala ng pagpilit ko sa kalooban, sa kagustuhan ko. Panginoon, tulungan mo po ako na makinig sa iyo. Tulungan mo rin po akong pakinggan ang kapwa ko, lalo na yung mga taong di naman sa akin iba.
Bigyan mo po ako ng biyaya ng pasensya, ng pangunawa, ng kababaan ng loob. Tulungan mo po ako. Mayroong magandang mangyayari. May grasya sa pakikinig. At magiging grasya ka rin sa iba dahil sa iyong pakikinig. Kung lalapit ka kay Jesus, maraming gulo, maraming demandahan, maraming awayan, maraming gera dahil sa kawalan ng pakikinig. Lahat gustong magsalita. Kaya hindi na malaman ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Kaya hindi na rin tayo magkaintindihan, maging ng ating mga mahal sa buhay. Matuto tayong makinig. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.